Glow up. Hanggang sa dulo ng mundo. Guys. Hanggang Dito sa maubos may- ang ubo. Hanggang bumulong ang luha. Hanggang mahulog ang tala. Basta't mo aking mata. Di mo ba nakikita? Ako ngayon ay lumilipad at nasa langit na. Gusto mo ba sumama? Ito ang tinatawag na unplanned trip. Walang kaplano-plano pero natutuloy ang lakad nyo. Samahan nyo kami guys. Mula Infanta, Quezon, papuntang Bicol. Let's go! Masaya to. Hapon na nga neto, nangyayain ko si Mikay na tumambay sa tambayan namin. Dito, pinag-uusapan namin yung pag-alis namin papuntang Infanta, Quezon. Nandito na nga kami sa may Palo Alto para tumambay lang saglit. Sorry guys, hindi na namin na-document yung pag-alis namin papunta dito. Maraming namimitik dito kaya guys, mamimitik din ako. Guys, pipitik tayo ngayon sa dito sa may Palo Alto. Ito yung camera ko, medyo mahal to eh. Panindigan mo. Ayun, pagtapos ko mamitik sa Palo Alto, medyo malapit-lapit na kami papuntang Infanta. Ang gamit ko palang motor dito guys, Honda Beat. Yung kay Ella naman ay Honda ADB 160. Ayun, finally, nakarating na kami dito sa may Arco ng Infanta, Quezon. At ito na talaga yun guys, na dapat breakfast ride lang, kakain lang, magkakape. Dito na nagsimula ang di ka plano-planong pagpunta namin ng Bicol. Sa may Infanta. Pagtapos namin kumain dito ni Ella, dito na namin napagdesisyonan na mag-Bicol. Di ko lang na-record guys, pero pagkatapos namin kumain talaga, niyaya ko na. So ito na guys, dito kami tinuro ni Google Map. Alam ko real Quezon na to eh. Tumitigil kami kapag may mga magandang view. Tapos tamang stopover muna dito sa may 7-Eleven. Dito pala guys, kaya hindi ko na-record kasi umuulan, umaaraw habang bumabiyahe kami. Kaya nung biglang umaraw, nag-video muna ako saglit. So nandito pa rin kami guys sa may real Quezon, papuntang Lucena. Videoan ko muna daw si Ella para may pang my day siya. Dito nga nagdadalawang isip kami kasi nga malakas yung ulan, tutuloy pa kami or uuwi na. Pero nandito na kami, once in a lifetime experience lang. So ito guys, ito yung unang pagas namin. Ang pinagas ko lang dito ay nasa 100 pesos lang. Tumigil lang kami saglit para makita yung view sa dagat. Kami sa may bedroom. At ito guys, sinabot na kami ng dito gabi. Dito guys, grabe experience sa post pa si Eli. Wag na wag kayong dadaan ng gumaka-bypass nang walang MDL. Malalaman nyo pag na-experience nyo. So guys, nandito na kami sa may Lokban Diversion. Halos 3 to 4 hours din namin over kami ni Ella. Tamang kapilang muna kami ni Ella guys para di masyado antokin sa biyahe. Narag na pero fighting lang. Mahaba-haba pa babayin namin. So dito guys, papakita ko kung magkano naman pera ko. Let's go! Let's go, Bicol. Wala. So ayun guys, back na ulit. Sayang nga lang guys kasi wala kaming action camera. Kaya itong cellphone lang muna yung ginagamit ko. Wala eh, biglaan lang talaga kasi. So yun guys, papunta na kami ngayon sa may Bitukang Manok. Bicol, here we go. Yung patakbo pala namin dito guys, mga nasa 60 lang kasi bigla-bigla na lang bumubuhos yung ulan. Kaya nagpapatila muna kami bago kami bumakbak. So ayun guys, after 3 hours, nandito na kami sa may Bitukang Manok. Pahinga lang saglit, tapos bakbak ulit. Yan ang ginagawa namin, 3 hours bakbak, tapos 15 minutes break. Is din na kinaya ni Ella B. Dito. Sa may 7-Eleven ulit kami. At ayun guys, inumaga na kami. Ganda rin ng mga dinadaanan namin. Kaya kapag may magandang view, bumababa talaga kami. At finally guys, nandito na kami sa may arko ng
gateway to Bicolandia. Dati guys, sumasama lang ako sa pinsan ko. Nakikisabay lang ako sa kotse. Ngayon, puntahan ko na gamit yung motor. Tumambay muna kami dito saglit ni Ella para kumain ng almusal at tumigop ng mainit na kape. Grabe no, di ko akalain na makakarating pala ako dito gamit yung motor ko. Dati pinapanood ko lang to sa mga vlogs eh. Ngayon nandito na ako. On the beat lang ang baon. Let's go! After nyan guys, umalis na rin kami. At sa hindi inaasahang pangyayari, umiwalay ang mags ko sa gulong. Experience! Grabe yung tinulak ko sa motor ko. Sa oras na yan, dahil matarik. Tapos sobrang init pa. Buti may nakita kami ni Mikay na pagawa. Kaya dali-dali kong pinaayos dito sa paanakan. Ay, kay kuya. Nakapagpa-change oil gear oil naman kami. Kaya lang sa hindi inaasahan, nakalimutan ko maglagay ng sila. Anyways, ito ang literal na malaking toyo. Yan ang sakit ng mga e-abab. So yun guys, papunta na tayo ngayon ng Naga. Yun, tapos na ulit kami mag-lunch ni Mikay. Baka na another ulit. Sanitized customer. Thank you, Jack Eatery, sa masarap po na ulam. So, grabe yung mga transmission ko guys. Hindi ko na alam ba sa papunta yung vlog natin. Pero apakasulit talaga dito ng mga welcome to Albay guys. Finally, narating na rin tayo. All the stars overhead give us more to imagine. Eyes wide open, letting in all the magic that's about to happen. There's no end to where we go. Endless fields to roam. At finally guys, nakarating na rin kami dito sa amin. Hindi na ako masyado napag-video kasi nalobat na rin ako. Grabe, sobrang solid. Halos 16 hours kami bumabakbak. Naligo pa to. 3 days na po walang ligo yung tito. Hanggat hindi pa yung hinabol ng bangaw. At ayun guys, umulan na naman. Kain lang muna kami tapos matutulog na rin. Bukas guys, papakita namin yung mga pupuntahan namin. Diyos marhay na aga tabi. O kung sa Bicol ay good morning. Kinaumagahan nga, sobrang ganda ng view namin. Habang humihigop ng mainit na kape dito sa may siwa, ay di namin in-expect na ganito bubungad sa amin ang sobrang gandang view sa umaga. Nasa sobrang ganda nga, akala mo nasa ibang bansa kami. So samahan nyo kami guys, explorein natin kung ano meron dito sa Buena Vista, Bacon, Sorsogon. Ipapasyal namin kayo kung saan madalas kami pumupunta kapag umuwi kami dito. Iba talaga sa pakiramdam guys no kapag umuwi tayo sa mga kanya-kanya natin probinsya. Bukod sa sariwang hangin, tahimik, at payapa ang lugar. Yung last na uwi ko pa dito, wala pang pandemic. Sinasabi-sabi ko lang to dati na kapag nagkamotor ako, talagang pupuntahan ko to. Paliwala nga sa akin yung 16 to 18 hours na biyahe lalo na kapag inuwian mo talaga yung probinsya nyo, mawawala lahat ng pagod mo. So ayun guys, ito muna yung una namin pinuntahan. Ito yung Pagol Beach. Pero Girls Resort na rin. Google Map or Waze. Mabilis lang naman siya puntahan. Dahil tabing kalsada lang naman sila. Pag dito nga sa probinsya ay mura lang naman ng mga nasa 5 piso, 10 piso. Kaya sulit na sulit. Dito kami ngayon sa Pagol. Ang isa sa pinakamagandang beach dito sa Buena Vista. Mamaya, pupunta kami ng Pagoriran. Let's go! Mura lang dito guys. Ang entrance dito, 10 pesos. Number 1. Basta para sa buko na yan. Mula dyan hanggang dyan. Ella, kami sa Pagol Beach. So dito pala guys, dumaan lang pala kami. Maganda pa rin hanggang ngayon yung Pagol Beach. Kung sakaling magawi po kayo dito, marami silang ino-offer ng mga cottages.
So yun guys, tumambay lang kami at di nagtagal. Ngayon naman pupunta kami doon sa may Paguriran. Halos magkatabi lang naman tong Pagol. Tsaka papuntang Paguriran. Mga 5 to 10 minutes lang nandun ka na. So tara guys, puntahan natin. So ito guys, finally nandito na tayo sa may Paguriran Beach Resort. Sikat at kilala sila sa hidden lagoon na meron sila. Kagaya ng pinuntahan natin kanina dun sa may Pagol. Tabing kalsada lang din sila. I-Google Map or i-wish nyo na lang kung sakalang gusto nyo pumunta dito. Try nyo rin bisitahin dito guys. Kasi panigurado, sulit na sulit talaga yung biyahe nyo. Dito pa sa loob guys yung entrance sila. Tsaka parkingan ng motor at sasakyan. So kagaya nga ng sinabi ko kanina guys, yung entrance fee ng beach resort dito is nasa 5 to 10 pesos lang. Kaya at pwede mo pang ilibre yung kapitbahay mo. So dito pala guys, may mga ino-offer silang iba't ibang mga cottages, tsaka mga bahay. Kung gusto nyo magstay dito ay pwede. At ito pala yung rate nila sa parking. So tara guys, tignan natin yung sikat na lagoon. Guys, nandito kami ngayon sa Paguriran Beach Resort and Lagoon. And ito yung mga isa sa best din ang puntahan dito sa may Buena Vista, Bacon, Sorsogon. Yan. Ito yung mga cottage nila. Yan. So yan, marami kayong choices dyan na pagpipilian. Meron din mga rooms dito. Yun. Yan. Mamaya tour ko kayo dyan. Guys, ito yung sinasabi kong dito sa beach. Tapos, ayan, lagoon yan dyan. Pwede ka pumunta dyan kasi dito sa may gitna, sandbar yan. Naglo-low tide yan, bumababaw yung tubig. Tapos pwede ka makadaan papunta doon sa kabila. Dito pala guys, babalik na lang kami sa hapon para maisama namin yung mga pamangking ko. At ito, nakabalik na ulit kami sa tambayan spot namin dito sa seawall. Thank you, Ate Manu. Best the best. Si Ella, uubusin na naman yung sobrang solid yan guys. Fresh yan, super fresh yan. Panalong panalo.
bumalik kami dito sa may Paguriran. Sakto, malilim na at di na gaano mainit. Yun guys, yung pupuntahan sa Wala ako. Okay lang yan, kaya date lang. Bato yung babe ko ha. Nicole! Kate! Noy! Harap dito! Guys! Dito pala guys, bago kayo makatawid sa lago, ay dadaan kayo dito sa may tinatawag na sandbar. Para pag bumaba na yung tubig, kayang-kaya nyo na pumunta sa lago. May mga crystal kayak na rin pala dito guys. Nung huling punta kasi namin wala pa. Ayun, nandito na kami sa may lagoon. Sobrang linaw ng tubig sa lagoon guys. Diyan sa may taas guys, marami rin nagda-dive dyan. Hi vlog! Nandito tayo ngayon sa may Paguriran. Lagoon. Sobrang linaw. Tapos na kami mag-vlog, maligo dito sa may lagoon. Si Ella, first time niya pumunta dito. At pinupulikat siya. Hey, 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 Kim. Mana mang dati akong dumog. Hala ka! So ayun lang muna guys. Di rin kami masyado nagtagal kasi paggabi na rin eh. Punta na rin kayo dito guys kasi murang-mura at sulit talaga ang pagpunta nyo. Sa halagang 5 to 10 pesos, masusulit mo na yung ganito kagandang lugar. Guys, sabi ng pamangking ko, resort daw to ni Miss Heart. Ibang kaya Miss Heart. Shower up. Anyways guys, see you tomorrow. Pupuntahan naman namin doon sa may Kawayan. See you tomorrow guys. Morning guys, day 2. Kita naman tayo guys dito sa may munti naming mansion ay este. Pato nila mama. Malapit lang dito sa bahay ng pinsan. Na actually dito rin yung isa ko pang pinsan kasi siya yung nagbabantay ng lupa namin. So mula pala hanggang doon pa pala, alam ko amin pa yun. Yan. Hello guys. Hi guys, welcome to my vlog. Vlog is welcome. Yes. Pero yan, nakikita niyo ang mga kabundong. Tapos ito, Dito din pala guys, sa amin sa Makawayan, ay beachfront na rin pala siya. di lang kita sa video. Pero amin pa yan. Yan, sobrang laki niyan. Para may vibe ako man sa date lang. Ako lang may basta. Lobat na. Dito guys, tamang tambay lang kami ni Ella. Tsaka ng pinsan ko na si Kuya Joel. Kasama ko rin yung mga pamangking ko. Tamang chill at banding lang. Isa tong lugar na place ko talaga.
So bumalik na ulit kami dito sa may tambayan namin sa may seawall. Ito pala guys yung pamangking ko. Tsaka si Kuya Amon, grabe nga sipag nila kapag naglalaot sila. Kakain lang yan saglit, magpapahinga sa sipat, tapos lalaot na naman ulit. Kaya bilib na bilib ako sa katsipagan ng Kuya Amon. Ito si Kuya Amon guys, asawa ng pinsan ko. Ayaw kumagat sa pahay. Ito na pala yung third day guys. May hangover pa at wala pang goalie. Kaya laban lang. Guys, dito kami sa may Bacon, Sorsogon City ni Ella. Solid. Opya. Pakita ko lang. Laliman mo naman. Ano ba yung bato? Puro pakit eh. Ah. Ako ah. Ella. 8. Sulit na lang namin. Ang pagbodo, di ay sa wala, di ay sa buo. Sige, una. Naista kami sa ulan. Mikay! Bago kami makapag-ano. Ito nga pala guys yung pauwi na kami ng Manila. Kahit pauwi, inuulan pa rin kami. Alam kung gising na ako niyan eh. Sabog pa eh. So samahan nyo kami guys, pauwi ng Quezon City. Let's go! So bago pala kami umuwi guys, nag-side trip muna kami dito sa may Daraga Church. Habang tumatakbo kayo. So
At sakto guys, may naalala kami dito. Ito nga pala si Kuya Rek. Pinasyal niya kami saglit dito sa may Daraga Church kung saan pwede mag-picture-picture, ganyan. Kung sakaling mag-away kayo dito, hanapin nyo lang si Kuya Rek. Napakabait at very accommodating sa amin. Nag-aalangan nga kami nung una kasi akala namin may bayad. Pero wala guys, siya lang talaga nag-insist na picturean kami ni Ella. Buti nagpakita rin si Mayon. Kasi akala namin nung una hindi magpapakita si Mayon. Sa sobrang bait ni Kuya Rick, ayan, napabili tuloy si Ella ng pasalubong niya. Tara guys, pasukin lang natin saglit yung Daraga Church. Nagdasal lang kami saglit dyan para ingatan kami sa biyahe namin pauwi ng Quezon City. After nyo, dumiretso naman kami sa may Kagsawa. Dito naman hindi nagpaita sa amin yung Mayon. Pero okay lang, at least napuntahan namin ni Ella tong Kagsawa. So bali guys, yun lang muna for now. Hindi ko na nakuha na ng video yung pag-uwi namin. Kasi nalobat na rin ako. Susunod na pag-uwi namin dito, siguraduhin ko meron akong action camera. Tsaka drone. Salamat sa panonood guys. Ride safe always. Bye-bye. Peace and love.